Magandang tanghali mga kabay. So meron pa akong approved repair dito. Job number 39542 letter E. Ang model nito mga kabay, DWE8100S. So ang papalitan natin mga kabay, ayan, armature. May kasama na siyang bearing tsaka sleeve. Ayan. Tapos gear in pinion. Ayan, isang set po yan. Tapos bearing 608. So yan po yung ikakabit natin dito sa model na DWE8100S. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So pwede na natin itong buksan. Ayan. So kailangan lang nating sikwatin yung carbon. Dahil ibabalik po natin yan. Dahil hindi ko pa po sinama dahil kalahati pa po yung carbon niya. So ang papalitan lang talaga dito ay armature tsaka gear. Ayan, may naiwan pa pala isang screw. Hindi lang isa, kundi dalawa. Ayan. Okay. So ito yung luma na armature mga kabay. Ayan. Yan po yung sira niya, yung bar. So ang lilipat na lang natin dito yung flange tsaka nut. Ayan. Kasi yung pinion niya tsaka bearing 607 papalitan po natin. So pagtanggal nito mga kabay, gamit lang kayo ng vice grip. Ayan, pero yung tamang-tama lang na piga. Kung halimbawang bagong armature yung tatanggalan nyo para hindi po masira yung bakal niya. Pero ito okay lang dahil sira na ito. So yan, gamit ka lang ng number 10 na T-rings. Kahit anong number 10 dyan mga kabay, open man yan, socket wrench, pwede yan. Yan. Tapos kukunin natin tong washer. Ayan. Mapapansin nyo may washer sa dito. Huwag nyong kalimutan ikabit yan mga kabay. Ayan. Yan. Dito po yan nakakabit sa armature. Ayan. Bago nyo ikabit yan, bago nyo ilagay yung kanyang yung plastic nya, ayan. Tapos bearing 608. Ayan. So yan, malambot lang ito mga kabay, kahit itutulak nyo lang ng kamay. Tapos yung bagong pinion. Ayan. At syempre yung nut. Ayan. Ihuli lang natin yung gear niya mga kabay dahil ipipress pa po natin yan, matigas po yan. Ayan. At syempre dahil bago ito, yung tamang-tama na ipit lang dito sa armature. Huwag lang masyadong malakas dahil baka masira yung winding niya. So ayan, higpitan na natin. So ayan, pwede nyo na pong isalpak yan bago yung pinion tsaka bearing. So ang sunod mga kabay, ito yung kanyang gear, kakalasin natin. Ayan. So ito po yung papalitan natin. Tanggalin lang natin yung handle. Ayan. So unang gagawin yan mga kabay ay syempre punasan nyo yung grasa. Ayan. Pagkatapos kalasin nyo yung kanyang circlip. Ayan. Yung pinaka-lock niya. Gamit kayo ng circlip o kaya kung hindi kaya ng circlip remover dahil maliit at wala akong ganong kaliit, pwede nyo sikwatin ng matulis. Matulis. Ayan o. O diba? Sinikwat ko lang. Sa kanyo i-press pababa. Ito mga kabay, kailangan talaga i-press pag ganito. Hindi ko alam kung merong silang ibang pamamaraan. Pwede naman siguro puller, pero mahirap. Ayan. Ang alam ko lang talaga, ipipress siya. Ayan. So, titingnan ko muna mga kabay, ipipress ko. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung gear. Ito yung luma niya na gear, ayan. So, ganyan lang po yan. Pinipress ko yung spindle pababa, patulak, ayan. Kung papansin nyo mga kabay, lumayo yung spindle. Ayan. So, pagkabit yan mga kabay, ganun lang din. Balik nyo yan dyan.
At syempre, ang gamit ko dyan na pang tulak mga kabay ito. Yan. Lalagyan ko yun dyan sa ibabaw. Tapos ipipress pababa. Ayan. Pwede rin pukpukin, pero syempre ingatan nyo na huwag tamaan yung gear. So, ipipress ko muna mga kabay. So, ayan mga kabay, na-ipress ko na yung bagong gear. Ayan. So, ang kulang na lang yan mga kabay, yung circlip. Dito po yan sa ibabaw. Ayan. So, didiinan mo lang yan mga kabay ng flat screw para pumasok. Ayun, pumasok na. Ayan. So, pwede na nating assemblin mga kabay para matapos na po tayo. So, ayan mga kabay, nalinis ko na yung takip. So, lalagyan na po natin ng grasa yung gear. So, konti lang mga kabay. Ayan. So, ganun lang po kadami. Ilalagay nyo. So, pwede na natin itong buuin. Nakabit na natin yung armature. Ayan. Sasalpak na natin. Tapos yung gearbox. Ayan. Tapos i-screwhan natin. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. So dito na tayo sa ibabaw. Syempre, lagay muna natin yung lock spindle. Ayan, ito po yung lock spindle nya. Ayun, nalaglag. Tapos yung takip. Ayan. Tapos i-screwhan po natin. Balik natin yung 4 na screw sa ibabaw ng spindle. So ayan, ihigpitan po natin yan. So ayan mga kabay, nahigpitan na po natin. So ibabalik na po natin yung kanyang carbon. Ayan, aangat nyo lang yung spring ng carbon bago nyo ilagay. Ayan. Ganun din po sa kabila. Ayan. So bago natin ito isara mga kabay, titesting muna natin. So ayan mga kabay, titesting muna natin bago isara para makita natin kung masiklap. So okay siya mga kabay. So isasara na natin yung takip niya mga kabay. Ayan. Tapos yung screw. Ayan. Tapos hihigpitan natin. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So ito po yung pinagpalitan niya mga kabay, armature, tsaka gear in pinion, at yung bearing niya na 607. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye-bye.